Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, finally, One Punch Man Chapter 193. Gaya ng dati bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter ay nakita nga natin ang pag-amin ni King na bigla na ngang talagang mahina nga siya, pero talagang hindi nga ito pinaniwalaan at dahil doon ay inirefer na nga lang si King sa kapatid niyang si Bam. Sabi naman ni Bam, wala na nga rin daw matututunan si King sa kanya at binigyan na naman nga ng introduction letter si King. Napakarami na nga mga gym at mga tawang napuntahan ni King at pinagpasa-pasahan na nga siya. At sa huli, narating niya nga ang isang kuweba sa kabundukan. At sa pagpasok ni King ay talagang biglang-bigla siya nang makita niya ang mistulan ng bangkay na ito. At dahil dyan, bumalik na nga lang si King at nakipaglaro na lamang. Nagpunta naman si Pubi sa apartment ng pinakamalakas na kalbo para muli pasalihin nito sa grupo niya. Pero biglang ang tinangay at kinain ni Rover yung binibigay niyang high quality beef. Hindi pa nga nakontento ang aso at sumunod pa ito kay Puki at nang merong ma-encounter na monster ang grupo, tinulungan nga sila ni Rover at pinatay nga ito. At dahil doon ay patuloy na pinakain ng high quality beef nila Puki ang si Rover at sinabi nga ng narrator na parte na nga ng grupo nila Puki ang pinakamalakas na asong si Rover. So ayan na nga mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 193 ng One Punch Man. Ipinapakita na nakaharap nga ni Saitama ang monster na pinapaalis nga dyan ng pinakamalakas na kalbo at kung hindi, ipapakita nga raw sa kanyang matinding kapangyarihan ng monster. Kapangyarihan nga raw ito ng Dragon Blood. Ipapakita niya ito, sabay sugod na ng monster kay Saitama. At kasunod nga niyan, ayun na nga, bagang napakabilis nga lang binanatan at winasak ni Kalbo ang monster. At dahil nga dyan ay humanga nga kay Saitama ang mga knights, dahil ang tinalo nga raw ni Saitama ay isa sa mga unnamed warrior of the Dragon Alliance, Rangor. Isang suntok nga lang daw at talagang nakakamangha yun. Talagang nailigtas nga raw sila nito. At tinanong nga nila dyan kung ano ang pangalan ng hero. Nagpakilala nga dyan si Saitama at tuwang-tuwa mga knights dahil sa hindi nga raw nanakaw ang Seal Stone. Yun nga raw yung seal sa Cruel Dragon at prinotektahan nga raw ito ni Saitama. At ang pagiging bayani nga raw nito ay talagang isusulat nila sa history. Sagot naman ni Kalbo hindi naman daw kailangan gawin yun. Sobra naman daw yun. Dahil sa napadaan nga lang daw siya dyan. Pero sagot nga ng mga knights talagang ang iniligtas nga raw ni Saitama ang mundo. Isang araw itong secret mission, pero ipapaliwanag nila ang lahat sa nagligtas sa kanila. At yan na nga nila kinuwento kay Saitama ang alamat ng napakalaking dragon. Yun nga raw ay kumakatawan sa pagkawasak. Ilang araw pa nga lang daw talagang napakaraming buhay na ang mawawala at mga masusunog na lupa. At yun nga raw ay kagagawaan ng Cruel Dragon. Ang mga sinaunang sundalo nga raw ay nagsama-sama at nagsakripisyo para mapahina ang dragon. Yung mga sealing orbs daw ay ikinalat yung kulang lakas ng dragon at sinilo sa mga altar sa iba't ibang lugar. Pinagpasa-pasahan sa mga dragon seal at ang branch nga raw nila ay tinatawag na mga saints. At yung mga naniniwala naman daw na sila ay mga dragonborn, talagang pinaplanong i-revive ang Cruel Dragon at ang organization nga raw nila ay tinatawag na Deathbone. At ang hidwaan nga raw para sa dragon seal ay talagang tumagal na ng 800 years. At dahil sa pagdami nga raw ng mga monster na nagsisilabasan sa mga iyon, sinamantala nga raw ito ng Deathbone. Kaya ngayon ay talagang nasa high alert na nga raw sila para sa mga Seal Stone. Nagpapasalamat nga raw sila at nasagip sila habang naglilipat sila ng storage location. At as usual, sa isip ni Kalbo ay talagang napakahaba nga ng kwento sa kanya. At dito ay may nahuli nga isa sa mga Deathbone ng mga Saints. Inis na inis nga ito dahil pumalpak siya. Pero siguradong darating din daw yung araw na yon. Kukunin nga nila lahat ng seals doon at bubuhayin muli ang Lord Cruel Dragon. Magtatapos nga raw ang sangkatauhan, lahat na raw ng pinapahalagaan nila ay mawawasak at glory nga raw para sa Deathbone. Nabigla nga itong binanata ng isa sa mga knights at nakatulog nga ang ninja. Bigla naman itong binuhusan ng tubig ni Saitama, sabay tanong niya nga dyan kung kailan ba raw talaga yung eventually mangyayari. Sagot nga ng Deathbone na hindi niya raw alam, maaaring 10 years o kaya naman 100 years. At naghihintay nga lang daw ang Cruel Dragon na mas maging mahina pa yung seal. At kahit nga raw maubos ang Deathbone, siguradong merong makaka-inspire at talunin na lamang ito ngayon at lang sa ganun mas masiguro nga raw ang magandang future.
At talagang ibang-iba nga ang mentality ng pinakamalakas na kalbo. Para sa mga grupong ito ay talagang napakalakas ng Cruel Dragon. Pinaglabanan na nga nila ng 800 years ang pag-iingat sa seal ng dragon na yon, at ngayon ang gusto ni Saitama ay i-revive at talunin na lamang ito. Mula nga diyan na itinakas niya nga ang Death Bone at sinabing ituro nga raw sa kanya. Kinuha na nga nila isa-isa ang mga Seal Stone. May nakalaban pa ngang isa sa mga unnamed warrior of the Dragon Alliance, si Saitama. Tinalo niya nga rin ito pero hindi niya na nga dapat mang kalabanin dahil sa kakampi nga yun ng Death Bone. Pero anyway, nakumpleto na nga nilang siam ng mga Seal Stone. Sabi ni Saitama ay magmadaling araw ang ninja at pupunta ang kaibigan niya at maglalaro pa sila. At mula nga dyan nagsagawa na nga ng ritual ng Death Bone para buhayin muli ang Cruel Dragon. Lumabas na nga rito ang sinasabing dragon. Sinasabi niya nga na yung hatred na naipon sa mahabang panahon pagbabayaran daw ng buhay ng lahat ng tao sa mundo. Sabay buga nga niya dyan ang napakatinding atake. Pero kasunod nga niyan ayan na nga bagang binanat ni Saitama ang Cruel Dragon at sa isang suntok talagang wasak nga ito. At basically talagang tama yung naisip niya na imbis na i-seal ang dragon, patayin na nga agad daw ito ngayon at dahil doon wala nang poproblemahin pa yung mga grupong nag-aaway dahil sa seal ng dragon na yan. So talagang napakatindi nga ng pinakamalakas na kalbo. At kasunod nga niyan dito na nga kung saan naglalaro na naman ng video game si Saitama at si King. Sinasabi dyan ni Saitama na akala niya na raw yung mga seal stone at kulto nag-i-exist lamang sa mga laro at manga. At talagang meron nga raw ng mga bagay sa mundong dito ang talagang hindi niya alam. At habang patuloy na silang naglalaro may bigla na lamang nag-doorbell at ang kumatok nga walang iba kundi si Flashy Flash. Sinabi nga nito na mukhang libre nga raw yang si Saitama. Tulungan nga raw siya nito para mahanap yung si Manako, isang araw itong exotic animal mula sa Monster Association, at kung talagang kapakipakinabang daw yang si Saitama pwede nga raw itong maging disciple niya. At sabay sinarado na nga lang dyan ni Kalbo ang pinto niya. Nagalit nga si Flashy Flash at sinabing buksan nga raw ni Saitama ang pinto. Habang sa kabilang kwarto nakadungaw na nga si Genos at narinig niya nga ang sinabing disciple. Nagtanong naman si King kung sino ba raw yon at bigla na lamang sinarado ni Saitama ang pinto. Sagot naman ni Saitama nakakainis nga raw yon pero si Genos nga mula sa base. Importanteng business nga raw ito at pag hindi nga raw buksan ng pinto sisipain niya na nga lang daw ito. At narinig nga rin nila na kinausap na nga ni Genos si Flashy Flash. Nagtanong nga ito kung ano ba ang ginagawang hero sa pintuan ng master niya at nagtatanong naman si Flashy Flash kung sino bang master ang tinutukoy ni Genos. Nandyan lang daw siya para ma-meet ang A-class hero na si Saitama at kung meron ba raw doon objection si Genos. Sagot naman ni Genos kung may sasabihin nga raw ito sa kanyang araw yung sabihin. Paikliin nga lang daw ito mga 20 words or less lamang. Sagot naman ni Flashy Flash bakit na nga raw kailangan sabihin yun kay Demon Cyborg? At sabi naman ni Genos kung hindi nga raw tanggap yung decision umalis na nga raw ito dahil sa hindi nga raw deserve ni Flashy Flash na makita yung master niya. Sagot naman ni Flashy Flash hindi niya nga raw kailangan ng permission ni Genos. At tanong ni Genos kung pwedeng puwersahin ba raw ni Flashy Flash ang pumasok sa pinto. At kasunod nga niyan talagang isang napakaingayan nangyari sa labas. Nasabi dyan ni Saitama na na naman daw sila. Nagtanong pa nga siya kung kailangan niya bang pigilan ng dalawa. At sabi nga ni King talagang kailangan niya nga raw pigilan ng mga ito. Binuksan na nga dyan ni Saitama ang pinto at talagang napakabilis nga ng galawan ng dalawa. Sinabi niya nga na tumigil ang mga ito sa paglalaban sa harapan ng bahay niya. At sinabi niya nga rin na tumigil na si Genos. At after nga niyan, finally nga talagang tumigil na nga sa paglalaban ng dalawa. Sinabi ni Flashy Flash na napromote na nga sa A-Class Zero si Saitama. Nandito nga raw siya para maghatid ng selebrasyon dahil sa naging promotion. Pero agad nga raw siyang pinakitaan ng rudeness ni Kalbo. Nagtanong naman agad si Genos kung kakilala ba ni Saitama ang lalaking yan at sagot ni Saitama pwede na nga raw nilang sabihin ganon. Ipapakilala niya nga raw ito at yan nga raw ang hero na merong 4 lock sa muka. Sabi naman ni Flashy Flash nickname nga lang daw yun na naisip mismo ni Saitama. Sasabihin na nga sana ni King kung ano ang pangalan ni Flashy pero sabi nga ni Flashy Flash kay King huwag nga raw sabihin. Hindi nga raw ito matututo at hayaan na nga lang daw nilang maalala nito mismo. Sabi naman ni Genos ano ba raw yung attitude na yun ni Flashy Flash at parang nagkukunwari daw ito na parang isang master. Dito naman talagang nag-iisip si Saitama at ang first word nga raw ay mali na raw yun. At naisip niya na ngang ampla hanggang sa nabanggit na nga ni Saitama ang Flash. Pero sa huli ang sinabi niya nga ay Clubby Kale Smash. At dahil dyan talagang masama nang nga ang tingin ni Flashy Flash.
Sabi naman ni Genos malapit naman daw galit na galit nga si Flashy Flash at sinasabing sinasadya nga raw yun ni Saitama. Sabay pasok niya nga dyan sa loob ng apartment ng pinakamalakas na kalbo. Isasarado niya na nga ang pinto at sinabing confidential daw ang pag-uusapan nila. Umalis na nga raw si King at ang aso naman daw ay maupo na lamang doon habang tinitignan niya nga si Genos. Dito sa loob habang umiinom si Flashy Flash sinabi niya nga na dapat ay maging disciple niya si Saitama. Nakita niya nga raw sa underground yung athletic abilities na merong nag-uumapaw ng potensyal at sa ngayon ay maaaring kalahati pa nga lang daw ng potensyal na yun ang nagagamit ni Saitama. Sa laban nga araw kung sakaling mag-guide niya ito hindi man nila alam kung gaano lalago ang lakas nito. Sumilip naman agad dito si Genos at sinabi niya nga rejected daw yun. Bigla naman si Saitama at sinabing huwag naman daw basta-basta sumisilip yang si Genos. Dagdag pa niya, confidential nga raw ito at tungkol nga raw ito sa God, makikinig daw sila. Diyan na nga sinabi ni Flashy Flash na unang araw kailangan nilang mahanap si Manako. Sagot naman ni Saitama ano naman daw ang gagawin nila pag nahanap nila yon? Papahirapan ba raw nila ito at papaaminin ng mga impormasyon? Sabi naman ni Flashy Flash depende nga raw yon sa magiging reaksyon ni Manako. Talagang gusto niya nga raw ng kahit napakaliit na clue patungkol sa God at si Manako nga raw ay isang valuable close contact. Intuition nga lang daw ito pero ramdam niya sa maliliit na impormasyon malalaman nga nila ang matinding sikreto ng God. Kaya ngayon ay sumama nga raw sa kanya yang si Flashy Flash. Tumayo na nga dyan yang si Flashy Flash at lumabas. Sumunod naman agad yan si Saitama at sinarado niya nga agad ang pinto. Pero napakabilis nga dyan ni Flashy Flash. Galit na nga ito at sinabing itigil na nga raw ni Saitama yung prank niya. Talagang ayaw na ayaw niya nga raw ng mga stupid joke na ganyan. Sabi naman ni Saitama hindi nga raw ganun ang ayaw niya. Yung tinatawag siya ng kung sino sa hero name niya. Pero mula nga dyan talagang hindi na nagpigil niyang si Flashy Flash. Sinipa niya nga ang pinto at talagang natanggal nga ito. Sabay sabi niya nga dyan na labanan nga raw siya ni Saitama at ipaparealize niya kung gaano ka-inexperience ngayon niyang si Flashy Flash. So yun, talagang hinamon niya nga ni Flashy Flash ang pinakamalakas na kalbo. Kaabang-abang at talagang napakatinding laban na naman nga nito. Kung nagbasa na nga kayo ng webcomic, alam na nga natin yung mga mangyayari, pero syempre meron nga mga dadagdag at binabago sa manga. Kaya mas makakabuti na hintayin na lamang natin ng susunod ni chapter. So yun na nga ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.